Ang awa ng Diyos ay hindi dahilan upang manatili tayo sa kasalanan, kundi paanyaya ito upang bumangon tayo at sumunod. Ang awa ay hindi pahintulot sa kahinaan, kundi paanyaya sa kabanalan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Kinagabihan ng araw ding iyon na unang araw ng linggo, habang nakasara ang mga pinto ng bahay na kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot nila sa mga Hudyo, dumating si Jesus. Tumayo siya sa kalagitnaan nila at sinabi, "Sumainyo ang kapayapaan." Pagkasabi nito, ipinakita niya ang kanyang mga kamay at ang kanyang tagiliran. Tuwang-tuwa ang mga alagad nang makita nila ang Panginoon. Muling sinabi ni Jesus, "Sumainyo ang kapayapaan. Kung paanong isinugo ako ng Ama, isinusugo ko rin kayo." Pagkatapos sila'y hiningahan niya at sinabi, "Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Kung patatawarin ninyo ang mga kasalanan ninuman, ay pinatawad na ang mga iyon. Subalit, ang hindi ninyo patatawarin ay hindi nga pinatawad." Ngunit si Tomas, na tinatawag na kambal at kabilang sa 12, ay wala roon nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang mga alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hangga't hindi ko nakikita ang mga butas ng mga pako sa kanyang mga kamay, at hangga't hindi ko nailalagay ang aking daliri sa mga iyon, at nahahawakan ang kanyang tagiliran." Makalipas ang 1 linggo, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad, at kasama nila si Tomas. Nakasara ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa kalagitnaan nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." At sinabi niya kay Tomas, "Ilagay mo ang iyong daliri dito at tingnan mo ang aking mga kamay. Ilagay mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan pa. Sa halip ay maniwala ka." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba dahil nakita mo ako? Pinagpala silang hindi nakakita, gayon may naniniwala." Marami pang mga himalang ginawa si Jesus na nasaksihan ng mga alagad na hindi nakasulat sa aklat na ito. Ngunit ang mga nakasulat dito ay isinulat upang kayo ay sumampalataya na si Jesus ang Kristo, ang anak ng Diyos, at sa pagsampalataya ng ninyong ito ay magkaroon kayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay mercy. Habag, awa, malasakit. Mga kapatid, ngayong linggo ng Banal na Awa o Divine Mercy Sunday, tayo ay inaanyayahan ng ating Panginoong muling nabuhay na buksan ang ating puso sa pinakapuso ng Diyos. At yan ay ang kanyang awa. Kaya nga ang salitang ating pinagninilayan ngayong araw na ito ay mercy, awa, habag o malasakit. Sa Ebanghelyo, ayon kay San Juan, nakita natin ang mga alagad na nagkulong dahil sa takot. Takot sila sa mga Hudyo at takot rin sila dahil iniwan nila si Jesus. Takot sila dahil baka sila rin ay mamatay. Ngunit sa gitna ng kanilang takot, dumating si Jesus. At ang una at kanyang salita na sinabi, "Kapayapaan sa inyo." Hindi galit, hindi panunumbat, hindi sermon, kundi awa. Ang banal na awa ng Diyos ay hindi isang teorya. Ito ay personal na paglapit sa atin sa kabila ng ating takot at pagkakamali. Ang Diyos ay hindi naghahanap ng perpektong alagad. Ang hinahanap niya ay puso na handang tumanggap ng kanyang awa.
Hindi lamang sila pinatawad ni Jesus, pinagkalooban pa niya sila ng misyon. Kung sino ang inyong patawarin sa kanilang mga kasalanan ay pinapatawad na nga. At kung hindi ninyo patawarin, hindi nga sila mapapatawad. Ang awa ng Diyos ay hindi lamang para sa atin. Ito ay ipinapasa. Kapag tinanggap natin ang awa ng Diyos, tinatawagan din tayong magdala ng awa sa iba, sa pamilya, sa kaibigan, sa kapwa-tao. Ang awa ang nagsisindi ng panibagong apoy ng pag-asa sa ating mga pusong siguro nanlamig o nanlalamig na. Sa bawat tumatanggap ng awa, may bagong simula. Sa bawat nagpapatawad, may bagong buhay. At nandito si Tomas, ang apostol na hindi naniwala nung una. Sabi niya, hanggat hindi ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at hindi ko nailalagay ang aking daliri at kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Marami sa atin, tulad ni Tomas, nag-aalinlangan, nagtatanong, nahihirapan na maniwala. Pero ano ang tugon ng Diyos? Awa. Nagpakita si Jesus kay Tomas. Hindi para pagalitan siya, kundi upang tanggapin siya sa kabila ng kanyang pagdududa. Hinayaan niya si Tomas na hipuin siya. Hinayaan niya si Tomas na maramdaman ang kanyang sugat. Ito ang banal na awa, hindi nanunumbat, kundi lumalapit at nagpapakita ng sarili. Hindi lumalayo sa nagdududa, kundi lumalapit ng may pagmamahal. Pagkatapos maranasan ni Tomas ang awa ng Diyos, siya ay sumigaw, Panginoon ko at Diyos ko. Hindi sermon ang nagpabago sa kanya. Hindi pananakot, kundi awa. At tayo rin, mga kapatid, tinatawag tayong tumugon. Hindi sa pamamagitan ng takot, kundi ng pananampalataya. Ang awa ng Diyos ay hindi dahilan upang manatili tayo sa kasalanan, kundi paanyaya upang bumangon at sumunod. Ang awa ay hindi pahintulot sa kahinaan, kundi paanyaya sa kabanalan. Ngayong linggo ng banal na awa, tanungin natin ang ating sarili. Ako ba ay tunay na tumatanggap ng awa ng Diyos? Ako ba ay nagpapasa ng awa sa iba? Sa mga nakasakit sa akin, sa mga nangangailangan ng pangunawa, sa mga mahina at naliligaw, tayo ay tinatawag na maging mga saksi ng awa. Sa isang mundo na puno ng galit, paghihiganti at pagkakanya-kanya, ang Kristiyano ay dapat maging ilaw ng awa. Nagpapatawad, nagmamahal, umaabot sa mga sugatan. Mga kapatid, ngayong araw ng muling pagkabuhay, bumubulong sa atin si Kristo. Kapayapaan sa iyo. Huwag kang matakot. Ako ang iyong awa. Tanggapin natin ang banal na awa. Isabuhay natin ito. Ibahagi natin sa iba. At sa ating buhay na puno ng awa, magiging malinaw na tanda tayo ng natunay nga, buhay ang Diyos, buhay ang awa, buhay ang pag-asa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, salamat sa iyong pag-ibig sa kabila ng pagiging hindi namin karapat-dapat na mahalin. Dahil sa paulit-ulit naming pagkakamali at pagtalikod sa iyo. Subalit sa kabila ng lahat, nandyan ka pa rin. Nagmamahal, nagpapatawad sa amin. Tulungan mo po kami na sa pamamagitan ng iyong awa at pag-ibig, kami magkaroon ng bagong buhay. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe
nagaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa, sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary, at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.